Ang mga halamang may tinik ay malas. Maaaring magdala ito ng di magandang pangyayari sa inyong buhay na magiging cause ng sakit. Pero po yung pinakadulo po kasi nung kanyang dakon, meron pong pointed, no? Ito po may mga tinik din, ano, sa kanyang mga stem. Sanggi kayo or natinik kayo, talagang magsusugat, ano. Hello everyone! This is Hermes Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Ang mga halamang may tinik ay malas. May katotohanan kaya yan, ano? At ngayon pong araw na ito, para dun sa mga nagsasabi niyan at naniniwala dyan, meron po akong ipapakita sa inyong mga halaman, ano. Ito po yung aking mga koleksyon na sa tingin ko sila ay mayroong mga tinik, pero gandang-ganda ako, no. At panoorin nyo po yung video na to, no, doon sa mga talagang nagsasabi niyan para baka magbago yung isip nyo, no. At may mga benepisyong taglay yung mga halamang ito na talagang gugustuhin nyo, no. Kaya tingnan nyo yan sa ating pagbalik. Ready na kayo mga ka-MTP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to pag-usapan natin, ano, yung mga halamang mayroong tinik. Bibigyan ko po kayo ng example. Meron po ako ditong 8 halaman, I think, pero marami silang variety, no, na pwede nyo pong tingnan at makikita nyo naman yung kagandahan nilang taglay, ano. Kasi ako, every time na makikita ko tong mga to, parang tumatalon yung puso ko, no, sa mga koleksyon kong ito, dahil sa ganda nila, sa binibigyan nilang benepisyo, at talaga namang gugustuhin nyo talaga na magkaroon nito. Tara, samahan nyo ako, umikot tayo sa ating garden, pakikita ko sa inyo yung 8 halaman na yan. Unahin na natin ang mga cactus, no. Ang mga cactus po, yan yung isa sa pinaka-paborito kong halaman, no, dahil sila ay napakadaling alagaan, napakadaling buhayin, hindi masyadong diligin, no, yung mga cactus, ano. Sila po ay mayroong mga spine, ano, iba't ibang klase. Meron pa nga po dyan yung kulot-kulot yung spine. Meron pong mahahaba naman yung spine, ano. At meron din naman pong parang papel yung kanilang mga spine. Meron din naman pong sobrang tinik na pag sanggi kayo or natinik kayo, talagang magsusugat, ano. Ito pong mga cactus collection ko, talagang gustong-gusto ko yan, no, dahil iba-iba yung kanilang mga itsura. Bukod dyan, merong mga iba't ibang hugis ang cactus. May iba't iba rin na kulay, no. At maganda po yung iba't ibang itsura nila, no. Napaka-colorful na parang mga candies, ano, lalo na yung mga gymno natin dyan, ano. And plus factor pa po dyan, kapag namulaklak yan, mapapawaw kayo, kasi dito pag nagkasabay-sabay minsan yung bulaklak, ngayong summer, tapos mainit yung panahon, yan yung kadalasan sumusulpot yung mga bulaklak nila, no. At ang gaganda po. At ayan, may iba't ibang hugis, may gumagapang na cactus, at yung iba po may iba't ibang ribs na tinitingnan, ano. Actually, yung mga cactus po, pag namulaklak, after nyan, makakapag-produce po sila yung ganyan, yung seed pod. At yung seed pod po, yan yung panggagalingan ng kanilang mga bagong babies, dumbuto po, ano. And pwede rin po sila yung mga pups na tumutubo, yung halimbawa maraming anak, nagka-clustering na po, yan, pwede nyo pong i-transfer at pwede rin po kayong makabuo ng panibagong babies dun sa mga anak nila, no. So yan po yung cactus. And may mga paniniwala din po dito sa cactus, ano. Tulad po nitong ating golden barrel na ito, yan po, kita nyo, swerte yung maituturing sa kanya, kasi nagsisilbi siyang protector, ano, protection from evil spirit. May mga paniniwala po na sinasabi na ang cactus po ay tumutulong po na itaboy yung mga evil spirit, dahil po dun sa kanilang tinik na talagang po protekta sa ating buhay, no. So hindi po siya malas, kundi
tinataboy niya yung kamalasan, ano. Yan po yung paniniwala. Ang susunod naman natin ay ang mga agave, no. Ang mga agave po, yan yung ganyang itsura nila, parang rosette type na halaman, pero yung pinaka tips po ng kanyang dahon ay mayroong matulis at pointed na tinik, ano, na minsan po nakakasugat din. At yan nga po yung ating halaman na agave. Ang dami po niyang magagandang nangyayari sa kanya, no. Doon po sa kanyang mga dahon, makikita nyo po may mga namumuo minsan na iba't ibang variations, ano, kung may design po. Meron din po siyang iba't ibang hugis, ano, at makikita nyo na kakaiba ito sa mga ordinaryong halaman. Ang kagandahan po sa mga agave, isa rin po sila sa mga hardy plants, no, na sobrang tibay. Pagdating po sa pagtutubig, yan, bihira rin silang tubigan. At the same time po, gusto nila ng enough na sunlight para po maging compress, ano, o maganda yung tubo niya. Meron po nitong mga iba't ibang variety na talagang matutuwa kayo. Talagang kaaya-aya sa mata. At pag nakita nyo naman yung mga ganyang style ng halaman, nagiging attraction yan sa inyong mga garden, ano. At ang mga agave din po ay grabe, no, grabe sa agave dahil ang ganda po, lumalaki sila ng malaking malaki at nagiging dambuhala rin kung minsan, ano. May iba't ibang itsura na talagang pag tiningnan mo, masasabi mong kakaiba talaga. May mga ibang variety rin po ng agave na nagagamit as source of food, ano. Minsan nga po mayroong ginagawang tequila o wine, mga alak naman, ano, para dito sa ating agave. Ang susunod nating halaman ay ang mga euphorbia. Magaganda rin po ang mga euphorbia. Kung gusto niyo naman ng variety na tumataas, parang nagiging puno, lumalaki, ito po, ano, may iba't iba rin po siyang design, no, at marami pong variety ang euphorbia. Sila po, may mga tinik po sila, no, na makikita nyo po sa kanilang mga pinaka leaves, ano, or pinaka stem. Diyan po nakikita yung kanilang mga tinik. Medyo maliliit lang po, pero may times din po na nakakasugat, ano, at nakakagasgas. Yung pong ibang euphorbia, yan, ang gandang tingnan, no, dahil po dun sa kanilang kakaibang hugis, no, nung kanilang mga stem. Actually, may iba pa pong uri ng euphorbia, katulad po ng euphorbia mili, na makikita nyo na ang gaganda ng pinuproduce nilang bulaklak, ano. Multicolor po yung kulay ng mga flowers, at isa po sa mga paboritong kolektahin, ano, dahil itong mga may tinik na halaman na ito ay super daling alagaan para po sa mga beginners. Sa pang-apat nating halaman ay ang halamang bougainvillea. Isa pong flowering plants na maganda, no. May mga variegated po yan na leaves, at meron din naman po yung plain lang o green, ano. Ang kanila pong tinik, makikita nyo po dun sa pinaka stem nila, no. Pero sabi nga, ito ay magandang ilagay, no, minsan sa bakod, sa wall, yan, malapit po dyan, dahil po pinaniniwala ang nagtataboy din sila ng bad elements, ano. At ito po, mapakaganda po nung kanilang mga bulaklak. Mayroon pong mga iba't ibang klase niyan, ano, iba't ibang klaseng bulaklak. Meron pong mga grafted, meron din pong multicolor na grafted, at ito pwede ring i-bonsai, ano. Magandang maganda po yung itsura niya kapag binonsai, ano. Nagiging elegante yung ating mga tahanan, yung ating garden kapag dinisplay. So napakaganda po ng bulaklak ng bougainvillea, lalo na kapag kapanahunan nito, yung naglalagas na yung kanilang mga dahon, at namumuo na po yung mga parang bulaklak na makukulay. Sa panglima nating halaman ay ang mga rose. Isa po sa talagang kinikilalang flowering plants itong rose, ano. Dahil po nung una pa man, marami na pong may paborito dito, no. Dahil po yung kanyang naibibigay na kulay dun sa ating garden, ano.
is talagang matingkad. May mga iba't iba pong variety, no? At sabi ko nga, sa pagdaan ng panahon, ang dami-dami pong nadidevelop na mga bagong variety, no? Yung malalaki yung petals, yung may maliliit din po, mga pitimini, yan po, ano. Pero ang kagandahan po dyan, yung kanilang bulaklak, talagang rosette type, ano, o kumpul-kumpul yung mga petals, ano. Itong mga rosas ang ginibigay, ano, at pinangre-regalo para po dun sa mga iba't ibang okasyon, ano. At may iba't ibang meaning din po yung kulay ng bulaklak niyan, ano. Maaari nyo pong balikan sa ating YouTube channel yung mga ibig sabihin po ng kulay niyan, ano. Ito po may mga tinik din, ano, sa kanyang mga stem. Ayan, makikita naman natin may mga maliliit na tinik. Pero sa kabila po ng mga tinik ngayon, kapag namulaklak na po ang mga rose, talaga naman pong mapapahanga kayo, no? At lalaki ang inyong mga mata. Sobrang gaganda ng kanilang mga bulaklak. Sa pang-anim naman po natin ang snake plants, no? Actually, ang snake plants nga po, matuturing nating maswerte, no? Pero po yung pinakadulo po kasi nung kanyang dakon, meron pong pointed, no? Na yan, itsura, no? Na nagsisilbing parang tinik, no? Kaya tinuturing din silang matutulis. Minsan po may iba nagsasabi na malas dahil po dun sa kanilang pinaka-tips, ano? Pero ito nga po, napakaganda ng benepisyo, no? Pag halimbawa po meron kayo nito, nililinis po yung hangin. Isa po sa mga halaman na nag-absorb ng mga toxins, ano? At minsan ginagamit din po ito sa bedroom, ano? Para po kasi pampatulog, dahil sa gabi po ang lakas magbuga ng oxygen nitong ating halamang snake plants. Iba't iba rin po ang varieties ng snake plants, ano? Pero sabi ko nga sa inyo, ito pong snake plants hindi lang po sa benepisyo, kundi maganda rin pong ipang display, ano. Napakasosyal kapag halimbawang maglalagay kayo nito sa inyong bahay, sa inyong garden, dahil po dun sa kakaiba nilang itsura, no. Ang mga snake plants po ay isa sa mga halaman na popular at kilalang kilala na alagaan as house plants. Sa pampito po nating halaman, ito pong mga aloe, no. Actually, ang alam natin yung aloe vera lang, no, na ginagamot natin sa ating buhok, sa paso. Maraming gamit yan, ano, yung aloe vera, no. Pero may mga iba't iba pa rin pong varieties ng aloe na makikita po natin mayroong mga ganyan, no, tinik, no. At ito pong mga aloe, isa sa mga halaman na mayroon ng mga iba't ibang breed, ano. Yung iba nga hybrid ang tawag sa kanila dahil po matataas na yung kalidad at yung lahi ng halaman, ano. Maganda po ang mga aloe kasi sila po yung mga halaman din na naglilinis din po ng hangin, ano. At pinaniniwalaan po na nakakapagtaboy din po, no, ng masamang elemento sa feng shui. Ito pong mga aloe. Isa rin po sa mga halaman na matuturing po nating hard plants, no, o hard to kill plants ay ang mga dikya. Ang mga dikya po may kakaibang itsura din po yung kanilang mga leaves, ano, dahil po dun sa kanyang maliliit na thorns, ano. Pero po ang mga dikya, isa po yan dun sa talagang kapag halimbawa nagsisimula ka pa lang sa pag-aalaga ng halaman at gusto mo nung sure ball na mabubuhay mo, sure ball na talagang makikita mo dyan ng taon, tatagal sa'yo, ay ang mga dikya po, ano. Maraming varieties po ang mga dikya, no. Meron po niyang mga maliliit, may iba't iba rin pong mga kulay. Pero kapag ang inyong dikya po ay napalaki nyo ng ganito kalaki, no, kabongga, no, grabe, ganyan po ang inilalaki niyan. At napakaganda pong ipang display dun sa mga spaces po natin na bakante, no, sa bahay. Ang mga dikya po, kapag halimbawa binibigyan mo sila ng enough na sunlight, lumalabas po yung magaganda nilang kulay, ano. May mga pagka silvery effect pa nga po yung mga dahon nila, no. At yan po yung nagbibigay sa kanya ng pagiging rare, no, sa mga ganitong klaseng halaman.
Kapag may tinik daw ang mga halaman, maaaring maging cause ito ng kamalasan dahil po yung tinik ay nakakalikha ng sugat, at kapag nag-alaga kayo ng halamang may tinik ay maaaring magdala ito ng di magandang pangyayari sa inyong buhay na magiging cause ng sakit at yan, pagbagsak ng inyong kabuhayan. Yan yung mga paniniwala na tinitingnan dito sa mga halamang mayroong tinik, ano. Pero sabi ko nga po sa inyo, sa mga pinakita ko sa inyo, talaga namang maiengganyo kayong mag-alaga ng halaman dahil sa sobrang gaganda nila, ano, at maraming benepisyong makukuha. So, naniniwala ba kayo dyan? Lagi ko nga pong pinapaalala na sa ating mga kamay pa rin po yung ikauunlad natin sa ating buhay, ano, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, at ang kasipagan po at pagpupursige, yan po ang makakapagbigay sa atin ng dahilan para po maabot natin yung mga pangarap natin. Salamat po ng maraming sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo kalimutang i-hit notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermie Sunao or Mini Dino Park Conejo Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.